Ayan guys, good morning. Bali, ang unit po pala natin ngayon ay Mitsubishi na Strada na 4N15 manual transmission. Tapos ang gagawin ko dito ay ibababa ko yung transmission niya kasi ayaw na pumasok itong cambio. Bali, nag-leak na kasi yung pinaka clutch sleeve niya dun sa loob ng transmission. Ito yung mahirap sa mga manual transmission na modelo, yung pinaka secondary clutch sleeve niya ay nasa loob na ng transmission. Kaya kapag nasira yon, automatic na magbababa ka kaagad ng transmission niya. Tapos ang gagawin ko ngayon dito, tatanggalin ko tong pinaka shifting cover niya para maibaba yung transmission kasi may mga tornilyo tatlo yan dito. So yun ang unahing tanggalin ko para yung pinakabuong transmission mas madaling maibaba. So ayun, kakalasin ko na muna itong shifting cover para makalas natin yung mga tornilyo dito. Same lang to sa sa Mitsubishi na Montero ang niya, design. So medyo may kahirapan lang ang pagbababa ng transmission nito kasi malaki. Pero kaya naman natin yan kahit solo tayo. So ilang beses ko na rin nagawa ang pagbababa ng transmission, maraming beses na, hindi lang isang beses. Siguro may mga nasa 50 beses na rin ako nagbaba ng transmission na mag-isa. Ang naranasan kong pinaka mahirap na ibaba yung may transfer case. Sobrang bigat yung isa sa Montero na for the 56U. So ayun guys, umpisan ko muna tong ibaba at kalasin yung mga pyesa. Ito guys, sa pagkakalas pala ng cover dito. Bali ito yung uunahin yung kakalasin. So bali hinahatak lang naman to pataas. Hahatakin nyo lang siya pataas. So pag nahatak nyo na pataas, ilalabas nyo na siya dito. Yan, pag nakalabas na, tapos mayroon pang isang cover yan. Itong cover na to tatanggalin nyo rin. Tapos itong mga screw na to, ayan, yung mga screw na yan, yan yung tatanggalin nyo na para matanggal tong pinaka plate. Tapos pag naangat nyo na tong pinaka plate, mayroon na kayong access nyan dito sa tornilyo. So kakalasin nyo rin yon. Pero titingnan nyo yung spring saka yung lock baka magkabaliktad. So kailangan pag tinanggal nyo siya, tandaan nyo para hindi siya magkabaliktad. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung spring saka yung pinaka posisyon ng shifting natin para hindi mabaliktad yung pagbabalik ng clutch shifter. Ayan na guys, natanggal ko na yung tatlong tornilyo. Bali, ito yung iingatan yung wag mabaliktad itong cover na to. Yan. Kasi pag nabaliktad ito, magkakaroon kayo ng problema sa pagbabalik sa cambio. So kailangan itong umbok na to nasa ibabaw, hindi mapunta sa ilalim. Tapos sa ilalim, mayroon pa yung spring. Ayan, ayan yung pinaka spring nya. Tapos double check nyo na rin yung shifter bushing nya kung may tama. Ito yung pinaka shifter bushing nya. Minsan kasi pag basag na tong shifter bushing, masyado nang magalaw itong pinaka shifter nya. Itong pinaka shifter nya. Kumbaga nagba-vibrate yan pag masyado nang maluwag or basag na. So, ito yung spring. Ayan, pinaka shifter natin nabunot na. So next next step, yung pinaka transmission na natin. Ibababa ko na yung pinaka transmission.
So doon naman ngayon ako sa ilalim. Bali ang tatanggalin kong una doon ay yung pinaka propeller, tapos i-drain ko muna yung pinaka gear oil para hindi matapon pag baba ko ng transmission. So doon na muna ako naman sa ilalim guys. Papakita ko rin sa inyo yung pagtatanggal doon sa ilalim. So medyo mahirap na yung pagtatanggal doon sa ilalim kasi mayroon ng iingatan doon yung pinaka bleeder ng clutch sleeve. Kailangan wag tatama yun doon sa chassis kasi pag tumama yung bleeder ng clutch sleeve, tapos magiging malaking problema yon kasi hindi mo siya mapapalitan ng bleeder kung hindi mo maibababa yung transmission. Yun naman yung pinakamahirap doon, yung pinaka dapat ingatan. So bali next tatanggalin ko dito itong propeller, propeller bolt, yoke bolt nya. Tapos dito sa may center bearing tatanggalin natin tong pinaka center bearing. Kahit yung dun sa lulo wag nang tatanggalin yon kasi pwede naman tong i-atras pag natanggal mo ng tornilyo dito, i-atras mo lang to, okay na yan. Tapos itali na lang dito sa may pinaka tambutso nya. Tapos mga socket, kakalasin nyo yung mga wire dito sa gilid kasi pag binabayan baka sumama, maputol. So bali kakalasin natin tong mga wire na to kasi pwedeng pwedeng mahatak pag binaba na yung transmission. So yun lang mga tatanggalin natin. Tapos yung sinasabi kong dapat ingatan, huwag babangga ito. Yan, kasi pag naputol yan or binaba nyo na siya tapos ibinalik at sumabit ito, magbababa uli kayo ng transmission yan kasi hindi mapapalitan to sa labas. Nakatusok kasi ito sa loob. So ito yung pinaka-iingatan pag binababa ang transmission nitong Mitsubishi na ang sleeve ay nasa loob. So masilan ito, plastic din kasi ito, pwedeng sumabit, mabasag. So yun yung mga tatanggalin kong tornilyo. Starter bolt, tapos palibot dito sa may bell housing. Ayan yung mga kakalasin ko pa dyan. So ayan, drain ko na yung gear oil. Ayan, maraming bolt na nakapalibot. So okay na to, pwede ko nang sarahan at umpisang ibaba itong transmission. Bali tatanggalin ko na yung mga tornilyo nito. So itong isang sakit medyo matigas kasi mayroon na siyang mga buhangin sa loob. So iano ko na lang to ng flat screw, so sungkitin. So ayun guys, update ko kayo pag nababa ko na itong transmission assembly ng Mitsubishi Strada na 4N15 engine. Ayan guys, natanggal ko na lahat ng yung bracket dito na nakasalo sa may transmission support, tinanggal ko na. Tapos yung
bracket dito sa may ano natin, suspension arm. Yung tornilyo lahat na nakapalibot, nakalas ko na rin, so bali nagtira ako ng isang support na tornilyo doon. Tapos yung jack na yon ilalagay ko dito para unti-unti ko siyang ibababa. So ito yung pinaka strap ko na dito sa likod, yung magsisilbing alalay sa akin para hindi bumagsak ng tuluyan yung pinaka transmission. So yun, ibababa ko na lang siya para matanggal ko na yung pinaka clutch sleeve doon sa loob ng transmission. So medyo matagal lang tanggalin yung pinaka tornilyo doon sa mga bill sa pinaka bill housing natin kasi masikip yung iba. Andiyan nakalagay sa ibabaw. Tapos yung pinaka iniingatan natin dito na huwag masira, hindi mabasag itong pinaka bleeder natin, ang sleeve. Mahirap naman kasi pagbaba natin ito masisira ito. So magiging abala sa trabaho ito. Tapos kung pagbabalik naman biglang sumabit, mabasag din, yun na naman, magiging problema na naman kasi bababa na naman natin yung transmission. So para sa akin ito yung pinaka dapat ingatan na pyesa kasi plastic lang. So ito na yung pinakatagas ng ng secondary or natin, clutch sleeve. So ayun, lalagay ko na muna tong pinaka jack para sumalo dito sa transmission. Hirap lang na pag mag-isa, pero kaya naman kahit mag-isa tayo. So hindi naman to sa akin bago. Medyo hirap lang ako gumalaw gawa ng hindi pa tuloy ang magaling itong nadisgrasya sa akin. Naputol kasi yung pinaka ugat nito sa kamay. So pero okay na din naman kasi nagagalaw na siya. So ayun. So ayun guys, ibababa ko na muna itong transmission assembly natin para mapalitan ko na nga yung pinaka clutch sleeve at double check na rin ang clutch disc saka pressure plate nya. Ayan guys, nababa ko na yung transmission. Ayan, bali ito yung papalitan natin dito, itong clutch sleeve. Makikita nyo dyan, tagas-tagas na. Ito na yung brake fluid nya, tumagas. Ito naman yung sinasabi kong kailangan ingatan kasi hindi siya basta-basta mapapalitan lang sa labas kasi gawa ng nakadugtong siya dito at may lock. Ayan, mayroon siyang lock. So kaya hindi siya basta-basta kayang bunutin galing dun sa labas. Kaya kailangan nating ingatan ito pag nagbababa ng transmission. Ayun, grabe, tagas naman. So ayun, papalitan ko na muna ng bago ito. Tapos double check ng clutch lining. So tatanggalin ko tong pinaka pressure plate nya para mababa ito. So ayun, gawin na muna natin yung ibang gagawin at para maibalik na uli. Dahil lang dito sa isang sa isang pyesa na to, trabaho napakarami. Hindi basta-bastang trabaho, kailangan mo pang magbaba ng transmission para mapalitan mo lang ito. Yan, balik muna natin yan. Kapitan ng bagong clutch sleeve. Ito naman yung bago nya. Ito yung part number. So ayun, kabit na muna natin to para matapos na agad. Ito
ito na guys yung bago, nakabit ko na. Tapos tiningnan ko na rin yung pinaka clutch disc natin. So bali okay pa naman, makapal-kapal pa naman siya. Ayan, pwede pa naman to, makapal pa naman. Ayos pa yan, kaya pa naman ito. So ibabalik ko na muna itong transmission ulit para malagyan na natin ng brake fluid. Ayan guys, ito guys, dagdag kaalaman. Pag yung mga clutch ninyo nagdadrag, kadalasan pag naka DMF na kayo na tinatawag or dual mass flywheel, ugaliin yung i-check itong DMF nyo. Kasi minsan pag nagdadrag yung transmission na manual, dito rin yan sa DMF na kukuha pag masyado nang malaki yung clearance. So kagaya nito, ang pinakapasok na specs ng clearance nya ay, ang pinakamaganda yung 5 gear lang, 5 gear lang siya tatalon. Wag ka lang lalagpas ng sobra sa 10, kasi pag sobra sa 10 yan, ano na yan, ibig sabihin may tama na yan. So may tendency ng maging malakas yung pagdadragging ng sasakyan, lalo na kung papasok ng primera. So dito ipapakita ko sa inyo yung yung clearance nya. So ito, pasok pa naman to, pwede pa naman kasi nasa 8 pa siya. So bali ito yung pinaka marker natin dyan, ito marker. Lagyan ulit natin ng siya, lagyan ulit ng marker. So ito yung pinaka marker nya, ayan. So marker, ito yung pinaka unang gear. Tapos pipihitin natin ito pababa. So pipihitin ko siya pababa, ayun yung pinakasagad na nya. Tapos bibilangan natin ng kung ilan gear ang tinalon. So bali dito tayo nagumpisa, 1 2 3 4 5 6 7 8. So tumalon siya ng 8 gear. So ibig sabihin okay pa itong DMF na to. Pero yung kadalasan magagandang flywheel, pag bago pa, halos nasa 5 gear lang yan tatalon, hanggang 5 lang siya. Pero ito maganda pa to, nasa 8 pa lang. Pero pag nag-10 na yan, sumobra na sa 10, ibig sabihin may tama na yung pinaka natin, itong pinaka DMF natin. So umiikot po kasi yan, ayan umiikot po yan. Normal yan ang pag-ikot yan, pero pag sobra ng ikot yan, magiging problema na siya kasi kakalog yan. Pag during nagka-clutch kayo, nagdi-disengage yung clutch, kakalog siya, magba-vibrate. Yun ang mararamdaman nyo pag nagba-vibrate yung manual transmission nyo naka DMF. So ayun lang guys, sana mayroon ako na i-share na idea din pagdating dito sa dual mass flywheel nya. So nakabit ko na, ito na yung ito na yung clutch sleeve. Ibabalik ko na lang yung bleeder nya, tapos sampa na ng transmission, tapos lagay ng brake fluid, iba-vacuum natin yung naman brake fluid. So pag nito, pag bi-bleed naman ng clutch sleeve, hindi yan binobomba dun sa taas. Kailangan mo siyang i-vacuum, kailangan mo siyang i-vacuum bleeding. Hindi siya yung natin na tawag dito, yung kasanayan na pag nagbi-bleed tayo ng clutch, binobomba-bomba lang sa taas. Ito iba naman, kailangan mo siyang i-vacuum para mas mabilis. Kasi pag binomba mo lang yan dyan sa taas, mahihirapan kang palabasin yung brake fluid, saka hindi agad papasok yung cambio. So ayun lang, babalik ko na muna tong transmission, pati yung clutch disc na tinanggal natin dito. Sa pag-i-install pala ng clutch disc guys, para maiwasan kong masira agad yung clutch disc, ginagamitan ko siya ng alignment tool para pag salpak hindi siya masyadong hindi ka na mahihirapan. So ito yung ginagamit ko na
alignment tool para sa mga clutch test nya. So ayan. So kailangan natin gumamit ng alignment tool para maiwasan nating masira yung pinaka lining. So ayan, okay na yan. So ikakabit ko na ito ngayon. Ayan guys, tapos ko na siyang i-vacuum. So bali, na-vacuum ko na siya at malinis na rin yung brake fluid. Tapos okay na rin yung clutch natin. Ayan. Bali, matigas na rin at bumabalik na. Tapos last na gagawin ko ay sasali na lang ako ng gear oil sa transmission. So ayun na lang, tapos papaandarin ko na yung sasakyan. Bali, lalagyan ko ba ng gear oil yung differential nya. So ayun guys, natapos ko na. So bali, subukan na natin to kung papasok na ba sa cambio. So try natin. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sixta, reverse, down. Okay na. Wala siyang wala siyang reverse sa camera. Pero okay na yung pedal, bumabalik na. So okay na uli, job done uli from Autorad Automotive Technician.